Ito ang Sunshine Radio. Panig sa katotohanan, naniniwala sa katwiran, at nangangalaga sa inang kalikasan. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Nagbabalik ang patok sa DZAR. Ayan, kami pa rin po ang iyong mga kasama ngayong hapon na ito. Ako po si Kapartner Cherry. At ako pa rin po si Kapartner Jillian. Ayan, live na live pa rin po tayo sa Facebook, sa YouTube, via DZAR 10 to 6 Highlight News, and patok sa DZAR maging sa G sa Channel 40 nationwide. Kaya mag-like, mag-comment at mag-share na po kayo mga kapartners at kapatok. At hindi na po natin patatagalin. Atin nang ipakilala ang ating ikalawang panauhin para sa ikalawang bahagi ng ating programa, Kapartner Jillian. Ayun, mga kapatokers ngayon ay makakasama natin ang isang taong hindi lang negosyante, kundi isang inspirasyon sa marami, isang entrepreneur, isang motivational speaker, at ngayon ay isa ng author. Ayan, sa loob ng mahigit 20 taon, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa sales, marketing at leadership para tulungan ang iba nang makamit ang kanilang pangarap. Bilang founder ng Win a Life Pharma at Medical Supplies Trading, PNBI Advocacy Cooperative at GenWealth System, hindi lang negosyo ang kanyang itinayo kundi isang sistema ng generational wealth na maaring ipamana sa susunod na henerasyon. At ngayong araw, ibabahagi niya ang kanyang sekreto sa tagumpay at ang mga hamong pinagdaanan niya at kung paano niya nabuo ang isang multi-franchising, insurance at real estate empire. Ayan, sa habang ito mga kapartners, makakasama po natin walang iba kundi si Kapartner Mark Joseph or MJA Arrieta. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Kapartner. Magandang hapon sa inyo, mga kapartner. Yes, baka may gusto kong pasalamatan, i-shout out at batiin. Sa inyo po ang pagkakataon. Ayun, magandang araw po sa lahat at maraming salamat mga kapartner sa pag-imbita sa akin sa programa ninyo. Medyo kinakabahan ako. Hindi ako sanay Okay. Yes. Malamig Baka dito sa may studio nais kang batiin sa sarili ninyong dialect. Yes, mga taga Pangasinan, syempre binabati ko kayong lahat. Kayo aminditan, Dagupan, Pangasinan. Ayan. Yes, wadya tayo natan, patok sa DZAR. Artista na, si Kapartner MJA Arrieta. Agaylatan. Iraratan, taga Pangasinan. Anong sinasabi? Nag-ano kami, Russian. Ayan. So, ito yun. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay unethical to ethical business mentor. Bakit? Sino nga ba? Si Kapartner MJA Arrieta bago siya pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. Ayun, dati po akong empleyado. 9 years akong empleyado. Naging stock clerk muna ako sa SM Department Store. Naging dishwasher sa Philippine Airlines. Hindi bilang piloto, dishwasher. Tagahugas ng mga pinagkainan ng mga pasahero. Naging factory worker. Naging callboy, tawag nila sa amin. Pag nagtrabaho ako sa call center. Ayan. So, 2 taon ako sa call center. So, in short, 7 taon ako bilang empleyado. Tapos, naimbitahan ako sa isang training, na kung saan doon talaga nagbago yung aking pananaw. Kasi ang pangarap ko lang nung araw, gusto ko lang makatapos ng pag-aaral, kaya naging working student ako Pinagsasabay ko nung araw, full-time sa school, full-time din sa trabaho. Kasi gusto ko lang talaga ma-promote. Kaya lang, nung naka-attend ako ng isang training about team building and paano gawin yung negosyo, doon nagbago, nabuksan yung aking isipan na, pwede ko pa palang lakihan yung pangarap ko. Hindi pala ako pang empleyado lang. Pwede ko pa palang palakihin yung kinikita kong pera. Then from there, sabi ko, kung kaya nila, malamang kaya ko din. Kasi dalawa rin yung mata nila, dalawa din yung mata ko. Isa yung ilong nila, isa rin yung ilong ko. Isa yung bibig nila, isa rin yung bibig ko. Dalawa kamay nila, dalawa rin yung kamay ko. Wala namang pinagkaiba. Siguro mas pogi lang sila ng konti sa akin. Okay? Pero when it comes to ability, skills, and knowledge, I think pwede akong magdagdag. Wow.
So, sa turning point po na yun, ka-partner, naging, kumbaga, yun yung pinagkuhanan mo ng lakas ng loob para mas maabot mo pa yung mas mataas na pangarap from being employee. Tapos ngayon, sa posisyon po ninyo, ano yung naging transition po, ka-partner, before na nag-employee ka, ngayon na nagtuturo ka na ng mga kababayan nating Pilipino? Yes, alam nyo, sa totoo lang, may mga iba't iba akong negosyo. Pero sa ngayon, nakafocus ako sa training and consultancy dahil yun talaga ang nagbukas ng isipan ko. Dahil in 2004, kung maikwento ko lang, at that time, meron akong pinasok, kaya lang hindi ko alam na scam pala, no? Doon ko binigay yung last na tuition fee ko para nung college. Dapat graduate na ako, kaya lang hindi ako nakagraduate dahil yung pan-tuition fee ko sana, ininvest ko doon. And then sabi ng kaibigan ko, Mark, attend ka nung training ko. Kaya lang kaka-invest ko lang. Wala pa akong kinikita. Tapos gagastos na naman ako sa training. Pero para sa isang taong walang pera at kinakapos, siguro hindi ka mag-iisip na mag-invest ulit para sa isang training. Kasi nga hindi ka pa kumikita eh. Opo. Then, ang problem ko doon, wala akong pambayad sa training. So, kinausap ko yung kaibigan ko, si JP. Papasalamat ako sa iyo, JP, kung nakikinig ka man ngayon. Dahil siya yung talagang nagbigay sa akin ng opportunity. Sabi niya sa akin, Mark, attend ka kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mong makuha dito. Kaya lang may investment. So, tinanong ko siya, magkano ba? Sabi niya sa akin, 1,500 pesos para sa isang araw na training. Sabi ko, JP, wala pa akong ganyan. Di pa ako kumikita eh. Baka pwede namang utang muna. Tsaka na lang pag kumita na ako, tsaka na lang kita babayaran. Nalungkot ako kasi kaibigan ko siya, sabi niya sa akin, bro, hindi pwede. Kailangan may value. Kasi pag di ka nagbayad, baka hindi mo bigyan ng value yung training. Then lumipas yung ilang araw, hindi ako nakagawa ng paraan, wala pa rin akong pambayad. Kinausap ko siya ulit. Sabi ko, JP, gumawa na ako ng paraan, kaya lang hindi talaga. Hindi ko kaya magbayad ng 1,500. Sige na, magkaibigan naman tayo eh. Hindi naman kita tatakbuhan eh. Sabi niya sa akin, bro, sa totoo lang, hindi talaga pwede. Kasi hindi mo mabibigyan ng value. Pero bigyan kita ng opportunity. Ganito, meron kasi akong kausap na janitor na maglilinis ng banyo na gagamitin ng mga participants. Ngayon, kung gusto mo, hindi ko nakukunin yon. Pero ikaw maglilinis ng banyo. So yung ibabayad ko dun sa janitor, sa'yo ko ibabayad. Para at least, pag binayadan kita sa paglilinis ng banyo, ibayad mo sa akin sa training. Para bayad ka sa training. And sabi ko, at that time, syempre mahirap naman ang buhay ko. Wala akong may pagmamalaki. So talagang walang pride, walang ego. Sumagot ako sa kanya. Sige, go. Then, habang nagte-training, may mga kasama akong negosyante. Pero ako, isang nagsisimula na wala kahit pamasahe. Tinanggap ko, naglilinis ako ng banyo habang kasama ko sila. Classmate ko sila, nagte-training doon sa team building. Then, after that training, hindi ko alam, hindi ako nag-expect ng anything dahil first time na exposure ko sa business eh. 9 years akong empleyado eh. Utusan ako ng mga boss ko. Then, doon magkakaroon na ako ng mga kasamang mga negosyante na sanay mag-handle ng mga tao. Then, sa totoo lang, after that training, boom, hindi ko na siya makalimutan. That was 2004. Bakit? Wala. Dahil doon, nagbukas yung isip ko. In short, kung hindi ako naka-attend doon, siguro kung yung time na yon sinabi ko kay JP, nagmayabang ako, ayoko maglinis ng banyo, pabababain mo yung pagkatao ko dyan. Siguro hindi ako naka-attend noon, malamang hindi ako ngayon nandito. Kung hindi ko tinanggap yun, hindi ko binaba yung pride ko that time, hindi ko binaba yung ego ko that time. So yun yung pinaka-turning point ko. That's why every time na may magtatanong sa akin na yung turning point ko, yun ang turning point ko. Umattend ako ng isang life-changing na training na nagbukas ng isip ko. Amazing. Wow, nakaka-inspire naman yan. Wala talagang imposible, no, ka-partner Jillian. Kung gusto mo talaga, may paraan. Diba? At saka, ang sa nakita ko sa story ni ka-partner is step by step. Dumaan ka sa from level 1 kung nasan ka ngayon. Kasi naging stepping stone mo yun, ka-partner, no? Para lumabas yung totoong kapasidad na meron ka ngayon. Ayun, so dako tayo dito sa sarili nyo pong negosyo, itong GenWealth System. Ano naman po yung mga services po na ino-offer po ninyo sa mga Pilipino?
Yeah. Si GenWealth System is actually a training and consultancy. Yan yung registration namin sa SEC. So, nagbibigay kami ng mga trainings about leadership, team building, Opo. paano maging solid yung isang organization or isang sales team. Then, magbigay din ng sistema, isang educational system sa mga kumpanya para mabawasan yung attrition rate ng Okay. kanilang team. Kasi lahat naman ng kumpanya may sales team yan. Kaya lang, ang problema sa karamihan, sa aking observation, papalit-palit ng mga tao, yung tao mo ngayon, next month wala na sa'yo, nasa ibang kumpanya na, kasi na-offeran na ng ibang mas magandang produkto, o kaya nabigyan siya ng mas malaking bayad, so iniiwanan ka. And nakafocus yung mga tao sa product, compensation plan, paano kikita. Nakalimutan na nila na mag-focus dun sa pinakamagandang product na dapat nilang pagandahin, which is sila. Yun yung pinaka-greatest asset na dapat pinapaganda. Kasi napansin ko, kahit hindi naman sobrang ganda ng product, pero kapag may tiwala sa'yo yung tao, actually, hindi naman nila binili yung product eh. Ang binili nila, ikaw. Kasi yung pangalan mo mapagkakatiwalaan. Hindi katulad nung iba na napakaganda ng produkto, pero kahit anong offer nila, hindi bumibili. Bakit? Hindi ka kasi katiwa-tiwala eh. Tama? So, nagfo-focus sa maling area ang marami. Gusto nilang makahanap ng magandang produkto na maibebenta, kaya lang, yung pagkatao nila, hindi pa nila naaayos. Sa aking personal experience, sabi ko, dadaigin mo ang ibang negosyante na walang integrity, pero ikaw may integrity at mapagkakatiwalaan. Yes, tama ka dyan, kapartner MJA. Kapartner MJA, marami ngayon ang aspiring entrepreneurs. Pero natatakot silang mag-take risk na pasukin yung mundo ng pagnenegosyo, yung mga positive feedback, mga negative feedback na kailangan nilang pagdaanan bago makarating sa success. Ano yung practical steps o di kaya may advice mo, mensahe para sa kanila para sila ay maengganyo naman kahit papano magkaroon sila ng pag-asa. May pag-asa ako magnegosyo. Siguro para din ako dito. Tama. Actually, I do agree with you, no? Sa Pilipinas ngayon, according to Okta Research, 83% ng mga Pilipino ay gustong magnegosyo, kaya lang hindi sila makapagnegosyo. At amazingly, hindi lang ito sa mga mayayaman. From Class A to Class E, yung survey na yon, doon nakita na gusto magnegosyo maraming Pilipino. Kung alam lang nila kung paano magnegosyo. Ngayon, paano ba magsimula? Tatlo kasi ang dapat mong ma-develop pag nagninegosyo ka or kahit na hindi pagninegosyo. Kailangan meron kang sapat na knowledge, meron kang sapat na skills, sapat na yung tamang mindset or tamang attitude sa pagninegosyo. So, sa knowledge, ano ba yung mga basic knowledge na kailangan mo? Opo. Ganito, pag pumasok ka sa negosyo, ibig sabihin nun, ikaw na yung magiging CEO. Ikaw na yung magiging boss. Ang tanong, sanay ka ba maging boss? Tama? So, lahat ng bagay merong risk, hindi lang sa pagninegosyo. Kahit sa employment, ang laki ng risk. Bakit? Daang-daang libo ang binayad sa tuition fee from elementary to college. Pero may promise ba na magkakaroon ka ng magandang trabaho pagdating ng araw? Wala. Pero tinanggap nila yung risk na kahit na walang magandang trabaho pa na promise. Sa negosyo, ganun din. Meron ding risk. Pero pwedeng ma-minimize yung risk kapag may tama kang knowledge, skills, tsaka tamang attitude. Ang galing. Kapartner MJA, napansin ko na mayroon kang libro sa harapan mo. Maaari mo bang iharap ito sa ating camera, kapartner? Ayan. Ayan. Ang title ng libro ay Why You Should Not Become a Marketer. Ano yung main message ng librong iyan? Actually, ano siya why you should not become a network marketer, recognizing scams, shady tactics, and unethical practices in the MLM business. Nung ginawa ko yung libro na to, ang main
objective ko is matulungan yung mga pumapasok sa direct selling at MLM na makaiwas sila sa mga scammer, Yes. sa mga unethical practices na nangyayari. Kaya pag sinabi mong MLM, sa totoo lang, kung minsan nakakahiya eh. Oo, totoo. May mga business community, merong nakapost ka agad pag nandoon ka, no MLM. Bawal ka agad pag-usapan ng MLM. Meron pang mga seminar na hindi talaga pwede ang MLM. Sabi ko, grabe, napaka-ano. Pero hindi ko sila masisisi. Kasi dumumi na siya. Dumumi talaga. Dumumi talaga yung industriya. Dahil napakaraming gumagawa ng unethical. And nanggaling Scam. ako doon. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Kapit tayo mamaya. Di ba? Oo, mga ganyang linyahan, ka-partner. Yes, ka-partner Jillian. Ayun, kasi dito sa training center po ninyo, ano-ano po ba? Paano nyo po pinipili yung mga kliyente ninyo? Ano po yung mga qualification or ano pa yung bukod po sa training, sa mga skills po na i-impart nyo po sa kanila, gaano ba ka-importante yung ganitong klaseng industriya, yung negosyo po ninyo sa bawat negosyante sa Pilipinas? Sobrang importante ng personal development or training. Tandaan natin, ang negosyo tumatakbo dahil sa tao. Hindi tatakbo ang isang negosyo ng walang tao. Pero may namiloso po sa akin. Sabi niya, paano yung mga vending machine? Di ba wala naman tao yon, automatic yon. Opo. Siyempre, piloso po. Sabi ko naman, sige, pag naubusan yung laman ng vending machine, sino mag-re-reload doon? Sino maglalagay? Tao pa rin. Tama? Opo. In short, kapag hindi maayos yung mindset ng tao mo, meron siyang mga unethical practices, wala siyang integrity, hindi siya mapagkakatiwalaan, hindi na-develop yung mga ganong character sa kanya, yung negosyo mo maapektuhan. Pero when you have people na mapagkakatiwalaan kahit hindi mo nakikita because of trainings, tapos yung values na ina-impart mo sa kanila at talagang ini-implement nila, magkakaroon ng harmony sa kumpanya mo. And that will increase the efficiency of your people. Pag tumaas ang efficiency, tataas din ang income, ang profit ng isang kumpanya. Totoo. Sa negosyo po kasi ka-partner noon, nag-uso talaga yung mga scam alerts, yung mga ganyan. So, paano niyo po ma-educate yung mga Pilipino, yung mga tao po, para makaiwas po sa mga mapanlinlang, sa mga scammers po, pagdating na sa ganitong klase, sa mga direct selling po, yung mga business term po na kulang pa sa kaalaman ng mga negosyante, lalo na po yung mga nagsisimula pa lang, yung mga kabataan dyan, or yung kahit hindi kabataan, paano nyo po mabibigyan ng awareness, paano nyo po ma-educate ang mga negosyante para makaiwas po sa mga unethical na mga practices, sa mga scammers na nag-uusbungan nowadays. Actually, yung tanong mo, nandito yung mga sagot. Pero isa sa mga tip ko, kapag na-hype ka, doon sa nakita mo at narinig ka, when you say na-hype, yung, wow, grabe, sobra. At yung feeling mo, yayaman ka na kaagad. Huwag ka muna magdidesisyon. Okay? Pahapuin mo muna yung damdamin mo. Yung pagka-hype mo, palipasin mo muna. Tapos tsaka mo aralin. Kasi sasamantalahin ng mga taong ito, yung damdamin mo na hype ka. Habang nasa hype ka, na emotions, sasamantalahin nila. Kasi hindi ka makapag-isip na maayos eh. Okay? Tapos iiwasan mo rin yung mga investment na yung 5,000 mo gawin kong 5,000 ko. Mga limuhan po. Yung 5,000 mo gawin nating 5,000 ko. Okay? Iwasan natin yung mga ganyan. Opo. Alright? Yung double your money. Yan, iwasan natin yung mga yan. Tapos pag sinabi nilang wala kang gagawin, nako ang daming tamad, 'di ba? Talagang alam ng mga 'to kung ano yung gusto ng tamad, yung walang ginagawa. Kaya titirahin nila yung weakness mo kasi ayaw mong magtrabaho eh. Gusto mong yumaman nang wala kang ginagawa. Kaya alam nila 'yon. Kaya sabihin nila sa'yo, wala kang gagawin dito, mag-i-invest ka lang. Oo. Yayaman ka dito. May kaliwa ka, may kanan ka, nagtapat, pang! Let the money work for you. Money work for you. Yes. Pwede yun, possible yun. Pero, based sa aking naranasan, hindi ganun kadali. Kailangan mo pa rin ng skills. Skills pa rin. Doon pa rin pupunta sa knowledge and skills na meron ka.
Kailangan mo ng kaalaman, ano ba yung scam, ano ba yung hindi. Ano ba yung kumpanya na risky, high risk, at kumpanya na medium risk o manageable yung risk mo. So, iwasan niyo po yung ganun. Tapos, nagpakita sa inyo namang, dahil dito, nabili ko tong kotse na to. Yan. Di ba? Oo. Dahil dito, nabili ko tong ganito. Oo. Yung gulong ng kotse ko, mas mahal pa sa buhay mo. Nako, iwasan niyo yung mga ganun, ganyan. mga linya, ilang beses mga ako ganyang nakarinig. linyahan. Alam niyo, bakit ko naikikwento? Alam ko yan, pinagdaanan ko kasi lahat yan. Tapos yung nagpapakita ng maraming pera na hindi mo alam kung saan ba galing yung pera na yun. Di ba? Baka hiniram lang yun, tapos pa-picture lang, Display. o dinisplay lang. Ito yung mga ethical practices Opo. na ginagawa ng marami. Nagpakita ng kotse, tapos hindi mo alam, kaya ka nag-join dahil dun sa pinakita niya. After 2 months, hinila na ng bangko kasi hindi nakakabayad. Yung pala yung kotse, hindi pala binili ng cash. Yun pala, utang din sa bangko. Alam nyo sa negosyo, hindi naman yan. Yung income mo, dire-diretsong talagang laging meron Lalo na sa direct selling ka, insurance ka, o real estate ka. May time na pwedeng bumaba. Pag bumaba ang income mo, tapos yung babayaran mo sa bangko ganito pa rin kataas, hindi nakakabayad na, hindi mo na may maintain, hirain na yung kotse mo. So yung pinakita mo nung nakaraang buwan, na meron kang ganong kotse na mamahalin, ngayon wala na. Yun ang dahilan ba't ka nag-join. Di ba? Yun. Oo. Kung may nagpakita sa'yo, ako nakabili ng helicopter. Mas maganda na yun kaysa sa kotse. Tama? So iwasan natin tong mga to. Yung mga promises. Walang promise sa negosyo. Oo, kapartner, no? Tsaka nagsisilbing deception din siya sa mga Pilipino. No, kapartner? Tama. So, baka may mga kapartners Yes. tayo dyan na gusto mag-enroll, gusto matuto po mula sa inyong mga skills, sa inyong mga nais i-impart sa kanila. Paano po kayo may-reach out? Paano po sila kukontak po sa inyo? Ayun, thank you very much sa opportunity na to. Meron tayong Facebook page na Kakulab MJA. So, pwede nyo po akong kontakin dyan. Pwede din po kayo mag-visit dun sa aming Facebook page ng GenWealth System. Yun, so kung gusto nyo po umattend ng training or meron kayong kumpanya, may mga tao kayo, pwede nyo rin po kaming i-reach. And you can also contact me sa aking number na 0926-451-1850. Yes, mga kapartners, tandaan nyo lamang na if it's too good to be true, it's not true, mga kapartners at kapatok. Ayan. Siyempre, hindi ka makakarating kung nasaan ka ngayon. Ayan, sa iyong tugatog ng tagumpay, kapartner MGA. Kung hindi dahil sa mga nakasama mong mga tao na yan na nasa likod mo palagi sa oras ng pangailangan. Baka nais mo silang pasalamatan sa pagkakataong ito. We are giving you the floor, kapartner. Ayun. Maraming salamat talaga sa opportunity na binigay nyo sa akin. And gusto ko magpasalamat, syempre, unang-una sa family ko, right? Sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapatid ko na si Elcid, mama ko si Buena, Arieta, tatay ko si Joel La Figuera. Then, sa asawa ko, syempre, talagang nandiyan sa for better or for worse, kasama ko talaga. Mga anak namin si Anyana Rose, Arieta, si Kit Joseph, pangalan ng asawa ko si April Rose. Then, syempre, mga mentors ko, na kung hindi dahil sa kanila, mahihirapan ako makarating sa kung nasaan man ako ngayon. Sila Dr. Yong, sila Dr. Te, sila Paonggi, yan, sila Mark and Sarah, and yung mga kasama ko po sa negosyo, and pati na rin po dun sa mga hindi naniniwala sa akin noong araw at hanggang ngayon, nagpapasalamat din po ako sa inyo. Honestly, totoo, nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil hindi po kayo, actually na-appreciate ko, dahil sa inyo, doon ako nagkakaroon ng fire. Nung araw kasi, kung tignan ko yung mga kontrabida sa buhay ko, pangit Pero sa totoo lang, na-realize ko, kung hindi dahil sa kanila, wala akong fire. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, honestly. So, mga kapartner ko sa GenWealth System, mga kakulab, okay? Kumusta po kayo dyan? Nasa TV na tayo, radyo, artista na tayo. Yes, inline sa sinabi ho ni kapartner MJA. Ayan, sabi nga sa ating gabay sa tagumpay, life is a combination
of choice and destiny. Ayan. So, atin hong napakinggan ang very inspiring story at very educational, ayan, na negosyo ho ni ka-partner MJA at maging ni ka-partner Veronica. Kanina po mga ka-partners at kapatok, napakarami po nating natutunan ngayong hapon na ito, di ba, ka-partner Jillian? Yes, kaya ka-partners, no, maraming salamat po dahil binigyan niyo rin po ng pagkakataon po ang ating mga viewers na maging aware sila na may mga ganitong klaseng negosyo pala na makakatulong sa kanilang mindset at sa kanilang thinking sa pagnenegosyo para makaiwas sa mga manloloko. Tama ka Ayan. dyan, ka-partner Jillian. Kaya kung meron kang kwento na alam mong papatak at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag niyong itago yan mga kapartners, kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. Yes, bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Yes, para mas malinaw sa Tagalog naman, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Alright, ako si kapartner Jillian. Muli ako po si ka-partner Cherry, magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok! Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.